kapuuan. Maraming salamat sa lahat ng mga dumalo kahapon, 77 people who came here, at yung mga kasama yung mga trainees natin na nag-soul winning, sinuong ang init at pinawisan, and it was so good. And I think we have 58 professions of faith at nagpapasalamat tayo. So ngayong umaga ay ating pag-uusapan, God's goodness and mercy sustains us. Kanya kapit lang. Okay? Ang tanong, sino humahabol sa iyo? Utang? Dapat goodness and mercy. Tama? Shall follow me all the days of my life. Ano sabi ng Psalm 145, verse number 20? The Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will be destroyed. Father, we thank you. Salamat sa kabutihan, kahabagan mo, sa hirap ng pinagdadaanan namin at sa init ng aming panahon at sa taas ng mga bills. Kayo lamang po ang nagpe-preserve sa amin. Kanya turuan mo kaming mahalin ka. Pakita namin hindi lamang sa salita, kundi sa magitan ng pamumuhay namin. Sapagkat ikaw mismo ang nagsabi, iingatan mo ang lahat ng umiibig sa iyo. Salamat po. In Christ name we pray. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, Happy Lord's Day. Okay. So, sabi ng Panginoon, the Lord preserveth. Meaning, iingatan ng Panginoon. Sino? Yung lahat ng tao? No. Hindi lahat ng tao. Lahat ng umiibig sa Kanya. Tama? Ito lang ang qualification. Mahalin mo ang Diyos, di ba? Meaning, unahin mo siya, ilagay mo siya sa tama. Bakit po? Sa sunod-sunod na balita, tumataas ang gas, di ba? Tumataas ang bilihin, tumataas ang gastusin, tama? Oh, ilan sa inyo ang kasama sa mga nagreklamo? Ano itong generation charge? Ano itong distribution charge? Ano itong tinatawag na 4Ps? Ano itong mga lifeline? Wala naman tayo kinalaman doon, tama? Pero ito ho lahat yan. Inutil ang ating Pangulo. Wala siyang magagawa. Bakit? Kasi nga sabi ko sa inyo, noong 1998, nagkaroon ng All Deregulation Law. Okay? Na ang medikta ng lahat ng tinatawag na presyo ng petroleum produkto ay yung mga tinatawag na oil companies. Wala na sa gobyerno. Pangalawa, 2001, nagkaroon ng IPIRA Law. Ito naman yung tinatawag na pataas ng mga ganun din, dagdag na gastos at yung tinatawag na train law. Ibig sabihin, yung may VAT ka na, tapos meron ka pang excise tax. Okay? Kanya walang magagawa ang President Pangulo at yung mga susunod pag hindi ho ni-repeal yan. Ang tanong, anong gagawin mo? Magrereklamo ka? Magtataas ka ng kamay? You will put on Facebook or YouTube or TikTok, pambira, sira nga itong ano namin, ito. Makakakuha ka ng views. Pero bumababa yung bills, hindi rin. Hindi rin ho. Okay? When you put your trust in the Lord, you will never fear the future. Kanya tinanong ko si Babes kanina, kamusta ka? Okay naman po. May pupuntang pulis dyan. Lahat kayo iimbestigahan. Lahat kayo tatanungin. Okay? So we prayed for wisdom, we prayed for sasaliksikin yan, titignan kung may foul play. Sino ba ang kasama niyang matulog? Yun si Raymark. Siya lang po. Paano na lamang patay na? Kakain po, pinuntahan po sa taas, tapos po ginigising, nakagano yung kamay. Hindi niyo ba tinangkandalin sa ospital? Hindi na ho namin tatangkain kasi po matigas na. Hindi na ho kayang i-revive. Okay? So, mag-intay ka na lang, wala kayong gagalawin, anong tawag doon? Crime scene, hindi naman crime eh. Okay? Yung lugar, wala kayong gagalawin, let the police officers do their job. Okay? Kung walang kasalanan, wala. Ano bang ginawa kagabi? Nag-jogging lang po. So masama pala yung mag-exercise sa gabi. Baka naman nag-jogging lang siya tapos hindi siya nag-workout. Tapos baka naman, hindi kasi medyo mataba po siya. Naku, yan ang masakit. Yung mataba, tapos malusog siya, malusog. Opo, siguro malakas kumain ng kanin yan. At saka ng ano. So, natulog, pagod.
Kanya, ito yan, ha? Pag sa iyo nangyari yung ganun, kumpanya mo, may namatay, what you do? Tama? Sa taas ng bilihin ngayon, may mga kumpanya na kapag walang delivery, hindi pinapapasok ang mga tao. Are you following me? Pag walang delivery, pag walang bigas, wala lahat, saan kukuha ang mga tao? But when you put your trust in the Lord, doon tayo magkakaroon ng kagandahan. Kanya sabi niya sa Psalm 23 verse number 4, 5, and 6, okay? Bagamat ako'y lumalakad, okay, sa bangin o valley of the shadow of death, hindi ako matatakot kasi kasama kita. I ask you, kasama mo ba ang Diyos sa lahat ng plano mo? You see? At anong sabi, yung iyong pamatok at ang iyong tinatawag na tungkod, siya nagko-comfort sa akin. Bakit? Why do you need comfort? Kasi uncomfortable ang situation. Anong sabi ng verse 5? Ikaw ay naghahanda ng tinatawag na hapagkainan, ng dulang, ng kakainan sa harap ng kaaway ko. What does it mean? Hindi lahat ng nangbaba sa'yo, papatulan mo. Hindi lahat ng nangaaway sa'yo, papatulan mo. Let God fight for you. Vengeance is mine, sabi ng Diyos. Kung pinahiya ka, hindi ka kinamayan, ininsulto ka, let it go. And God will be the one. Kanya sabi ko sa inyo, di ba, nung pinararangalan ng GTBA, na binigyan ng parangal, 4 lang, ang validity is 3 years, 2026, 2027, 2028, 2029. Okay? Ginawa yun dun sa harap nung isa sa mga nang baba sa akin. Hindi ko inaway, tinignan ko lang siya. Ang sinasabi ko lang sa kanya, akala ko ba magaling ka, ako'y tanga. Ako'y walang magagawa. Ba't kami nakaabot sa ganire? You see? Sa harap, hindi ako mga away, save ka. Pero ang pinakamaganda, sabi ng verse number 6, goodness and mercy shall, ang tanong, ano humahabol sa iyo? Ano sumusunod sa iyo? Yung naniningil. Kaya sabi ng mga tao, ang taong hindi lumingon sa likod, may utang na tinatakasan. Kanya ayaw lumingon. Pero dito napakaganda. Ano sabi? Ang kabutihan at kawaan ay susunod sa akin hanggat ako ay nabubuhay. At anong sabi niya? Ako'y makikita sa tahanan ng Diyos. What does it mean? David made a commitment that whatever happens to him, pagpalain siya o hindi, may answered prayer siya o wala, okay? I will always be in the house of God. The goodness and mercies of God are with you every day. Marahil hindi mo nakikita kasi nakatuon ka sa laki ng problema, sa kulang ng pansahod, sa kulang na tinanggap, sa laki ng bayarin. Tama yan. Pero dapat mo makita, napakabait pa rin ng Diyos. We're following the good shepherd. Okay? And He goes before you with His rod and His staff to guide and to protect us. Yung rod niya, taga-palis ng mga lobo, mga wolf na pwedeng sumalakay. You see? Yung staff naman, yun yung hawak-hawak niya na malaking tungkod na ganun para dito tayo pupunta. Sa likod natin, meron tayong sheepdogs. Ito yung goodness and mercy na will keep us from wandering para dalhin tayo pabalik pagka tayo'y naliligaw. Bakit? Hindi lahat ng oras tama iniisip natin. Hindi lahat ng oras binavalidate natin ang isip, ang nararamdaman natin, lalo na ho ngayon. Tama? Ang daling maasar. Ang daling mainis. Katulad kahapon, nag-soul winning kami. Kasama ko si Wayne at saka si Steve. Okay? Nakita ko si Cap. Sabi ko, Dennis, sabi ko, pambira. Sabi niya, kasi, sabi niya, Pastor, 63 na. Ako, 62 na ako eh. Di nagkwentuhan kami. Pareho pala sabi ko, naalala mo, baka nakalaban ka pa namin ng basketball eh. Pag nadayo kami, taga-bangkal kami, pag nadayo kami dyan, ang kanta namin, manalo, matalo, bugbog kayo. Biri mo basketball yan. Kausap namin yung mga pulis na nagbabantay. So we want them to the Lord
At ang kagandahan dito, hindi pulis ang nagbabantay sa iyo. Yung Panginoon lang. Kasi bakit? Yung pulis may ginagawa yung mga yan di ba? God's goodness is always watching over us. Gusto kong sabihin sa iyo, walang single second na lilipas na ang Diyos hindi attentive sa iyong buhay. And He knows every detail of your life. Bakit? Kasi nilikha ka niya at mahal niya tayo. This is why the gospel is the good news for a world in need. Kanya nagpapasalamat ako na natagpuan ako ng Diyos. You see? Bakit? Muhammad lived, but he never tell his people, I love you. Meron ba nakita, nakababayan nating kasama ni Muhammad, sabi, oh, you know, Muhammad loves me. Meron ba nakita na kasama natin mga Buddhist, uy, Buddha loves me. Nah. Ayun me? Wala. Only Jesus. Ayun me? And only Jesus died, was buried, and rose again from the dead. And that's the most wonderful thing. Even though lahat tayo nagkasala, and we fall short of God's glory, God continuously na pinurso tayo, hinabol tayo sa ating tinatawag na kawalan ng pag-asa at ang kanyang pangahabol ay hindi patpat para paluin tayo, hindi hatol, kundi kabutihan at kahabagan. Bakit? Let me ask you, sino ka ba? I'm not asking yung pangalan mo. I'm not asking yung trabaho mo. Hindi ko rin tinatanong yung achievement mo na. I mean, deep inside, sino ka? Okay? Sino ka ba talaga? Because whether we admit or not, mga minamahal, meron tayong hinahanap. Ang tawag dyan, identity. Sino ba ako? Kaya pag hindi mo alam kung sino ka at kung kanino ka, kakainin ka ng sanlibutan. You will talk like them. The devil will say, wear that makeup. They will like you. You will like yourself. Wear that lipstick. Wear that blouse. Wear that shirt. Labas yan. They will like you. But is that really you? You see? Kanya nga kausap ko sila. Sabi ko, do you understand? Sabi ko, ikaw ba may asawa ka? Opo. Pag nalaman ba ng asawa mo lahat ng sikreto mo, mamahalin ka? Itatapon po ako nun. Pero here is God. He knew every secret that we have, and yet siya yung humabol sa atin, hindi para ipaputulpo, hindi para hiyain, kundi para ipakita ang kanyang kabutihan. Okay? We want to feel accepted. We want to feel valued. We want to feel significant. Makukuha mo sa magulang mo yan? Na! Pinagkukumpara ka sa kapatid mo. Hindi ka kagaya ng ate mo. Hindi ka kagaya ng kapatid natin sa kapitbahay. Hindi ka kagaya ng... You're not valued. Di ba? Oh, ito na naman. Dumating na naman itong pabigat na ito. Ang lakas-lakas kumain. Ano tingin sa'yo ng kapatid mo? Ikaw ang kumukuha ng maraming ulam. Tapos hindi ka naman tumutulong sa bahay. Ang problema natin, mga minamahal, hinahanap natin to sa maling lugar. The world offers labels, not identity. Oh. Meron pang isa na naglagay, na pumunta sa isang sinihan, pumunta doon at sinabi yun, The Devil Wears Prada Part 2. Sabi niya, maraming ginto sa Pilipinas. Sabi ko, isira ulo ka, ikaw rin yan They offer labels. Ang mundo, ang daming binibigay ni level. Successful ka pag mataas ang sweldo mo. Mataas din ang tax mo. Tama? Marami rin ang gastusin. Oh, maganda ka pagpasok ka sa standard nila. O lalo na, kailan ba yung kagabi? May 2 ba kahapon? May 2, di ba? Ginanap yung Miss Universe, tama? Dito yata ginanap yung sa Mall of Asia, sa MOA. Okay? Oh, nung kami pumunta ng Lanao del Norte last week, Monday, Wednesday, pagpunta ko roon, sabi ko, ba't ang daming tao? Yung pala, doon yung Miss Universe. Di nagpuntaan yung mga tao sa labas. May mga bandida pa ganyan. Sabi ko, Pastor JK, sinasalubong tayo. Hindi po, Pastor.
yung Miss Universe yan. Ganun ba? Di, huminto na lang kami. Sabi ko, pahintuin mo na lang baka, kasi, sabi ko, stop, diretso, stop nga, diretso. Kasi daw, dire-diretso. Naawa naman ako sa mga tao at nag-iinit. Hindi naman lumabas yung mga kandidata sa Miss Universe. Bakit? Nasa bus. Tinted pa. Hindi lang makikita. Yung pala pumunta doon sa bagong ginawa ni Uminal na parang Maldives. Sabi ko, okay. So they're promoting everything at kahapon nangyari, maganda ka, pagpasok ka sa achievement. Ito pa, relevant ka pag marami kang likes and followers. Di ba? Sama ng loob mo, nag-post ka, wala man lang nag-like. So, ano ginawa mo? Ikaw na nag-post, ikaw pa nag-like, ikaw pa nag-share. Tapos nag-comment ka pa, everyone. Wala pa rin. Asar na asar ka. Di ba? But let's be honest. Nakakapagod po ito. You know why? Every time you fail, feeling mo wala kang kwenta. Feeling mo, rejected ka. Feeling mo, you're not enough. And you compare. But yeah, feeling mo kulang ka. Sino ka talaga? Ano ka talaga? Ano sabi ng Jeremiah 22 verse 13? Ang aking bayan ay gumawa ng dalawang masama. Ano yung dalawang masama? Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay ng tubig, tama? Iniwan ako, sa akin bumubukal ang tubig, okay? At sila ay nagsigawa ng kanilang sariling cistern, lagayan ng tubig, okay? Kanya lang, broken cistern na hindi humahawak ng tubig. Bumili ka rin lang naman ng bottled water tapos butas pa. Do you understand me? Dalawang kasalanan ng ginawa, dalawang kasamaan. Iniwan ako, tapos gumawa pa ng sisidlan na sira. Alam nyo, pagka kayo po'y uminom ng tubig sa sisidlan na may butas, kahit anong mo, hindi mapupuno, tama? Kanya lagi tayong kulang. You know what I'm saying? Hindi tayo sasapat, okay? Parang estudyante, di ba? Buong buhay niya nakabase sa grades. Pag mataas, confident siya. Pag bababa, depressed siya. Bakit? Kasi doon kinukuha yung identity niya bobo naman yan Hindi naman matalino yan At sinasabi ko sa ibang estudyante, galing ako dyan. I never knew anything about high school kasi hindi ako nag-high school. First year ako, Arellano. Anong ginawa ko? Puro bulakbol. Second year, puro bulakbol. Yung nanay ko, anong ginawa? Para wag siya mapahiya, pumunta sa rekto, nagpagawa ng Form 137, 138 na ako daw yung nag-aral sa Francisco College. Hindi naman totoo. Di nung third year, 1978, ako'y pumasok sa Southeastern College. Sabi nung registrar, ito maganda. Nagtatransfer kompleto. May Form 138, 138, 7, at meron pang good moral character. Pero wala akong alam. August 5, namatay ang tatay ko, hindi na ako nag-aral. Sabi nung register, Mr. Sako, ba't di ka nag-aral? Namatay po yung tatay ko. Kailan? August. Pasana, ba't di ka hindi ako naka-move on. Fourth year, hindi rin ako nag-aral. Wala akong alam. Kung nag-arte naman yung nanay ko, nagpunta doon, nakala mo siya na stroke, mayroon pang ganon. Ano nangyari ho? Naisya ako, inagaya ko ng anak ko. Ganun ba? Ipasa na lang yan! Arellano and Southeastern College are private schools. Are you with me? Di lalo na sa public school. Are you with me? Kanya nagpapasalamat ako when Pastor Fardo put and established Golden Treasure Baptist Academy. Sabi ko, this will help a lot of students. Kasi dito, it's not about, dapat gantong araw, tapos ka na, no. It's about character. May kausap kong tatay kahapon. Pastor, delayed po yung anak ko. Hindi siya delayed. Naglagay ka ng timeline Bawat bata may sariling paglago yan. Okay?
Kanya nga may offices sila. Kanya-kanyang office yan. They will set their goals, they will set their... At kung hindi siya nagtatapos siya, di mamimit yan, hindi magtatagal siya dyan, hindi siya bahala. Oh. Sabi ko, isipin mo ha, ang Southeastern College at ang Arellano Private School, nabubudol ng nanay ko. Hindi pa kami safe noon eh. Okay? Hindi lalo na sa public school. May grade, may diploma. Tama? Walang alam. Until the Lord changed me. Doon ko naintindihan yung value ng education. Bakit pagbababa ang grade, depressed? Pagbagsak, depressed. Di ba? Ang dami yung pinatutunayan eh. Ako walang pinatunayan. Bakit? Galing na ako sa lapag. Yung ako'y makapag-aral at natuto lang ako, okay na yun. See? O hindi ko akalaing ako'y lumevel up pa. Sabi ko nga sa inyo, nung ako'y masave at ako'y makakilala sa Panginoon, ako'y hinanap ng Diyos at natagpuan niya. Binago. Naging focus ako, nagkaroon ako ng direksyon. At umikot ang buhay ko, school, church, bahay, trabaho, school, church, bahay, trabaho. Nawala na iba. Bakit siya nade-depressed? Doon niya kinukuha identity niya. Kailangan galingan ko. Hindi ka pwedeng gumaling. Lahat tayo may kahinaan. Ask yourself, saan mo kinukuha ang value mo? Affirmation? Ha? Sa damit na sinusuot mo? Sa galing mong mag-English? Highfalutin words? We're all sinners. Lahat tayo. Sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala. Tanong ko sa iyo, ilang beses kang dapat magsinungaling para sibahing sinungaling ka? 1 o 10? Am I right? Isa lang. Ilang beses kang dapat magmura para sabihing palamura ka? 1 o 10? Yung kasalanan natin ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Kanya sabi ng Isaiah 59:2, ang kasalanan mo ang pinaghiwalay ka at ang Diyos at ang iyong kasalanan ang nagtatago ng kanyang mukha para hindi kanya pakinggan. Kanya kung ikaw ay isang mananampalataya na at ikaw ay may muhi, may inggit, meron kang binabalak na hindi maganda, meron kang sinisiraan, okay? You complain, okay? You criticize, you gossip. Are you with me? Walang answered prayer yan. Hindi ho yan bagay. Yung ating kasalanan ang sumira ng ating perfect relationship sa Diyos at nagdala ng spiritual death at separation from His presence. 3 ho ang bahagi ng tao. Katawan, mula sa labok, babalik sa labok. Kaluluwa, kalag, ito yung talagang ikaw na nakatira at yung espiritu. Nung magkasala tayo, naputol. Hindi po namatay. Naputol ang relasyon natin sa Diyos. Are you following me? Na-cut off. Andun pa rin ang espiritu mo. Are you with me? Naputo lang. Wala ka ng ugnayan, hindi ka na makatawag. Bakit? Kasi ang kasalanan cannot be removed by good deeds. Gagawa ako ng mabuti. Sabi nung kausap namin kahapon, alam mo yung kapitbahay natin, pastor dapat yan, ginawa niya sa dami ng pera niya. Namimigay siya ng mga pera sa mga mahirap. Kahit na kung kumikita siya ng 4 million, di ba? 4 million naman. Hindi, mababa yan. Sabi ko, ang alam ko, mga nasa 5 of the 5. Magkano lang ang 10% doon? Kung 500,000 pamigay niya sa mga, baka yun pa yung mga access niya papunta sa langit. Sabi ko, alam mo ikaw, luko-luko ka rin eh. Parang ginagawa mong toll fee yung Panginoon eh. Di ganun yun. Ang pagpunta sa langit, hindi mababayaran ng mabuting ginawa. Bakit po? Isaiah 64:6, lahat tayo'y maruruming mga bagay. Okay? Parang marumi. At lahat ng ating katwiran, lahat ng ating ginawang mabuti, lahat ng ating magandang ugali, ano sabi? Ay filthy rags. Maruming basahan, ikaw ba'y maliligo at pagkatapos mo maligo, ang gagamitin mo, yung maruming basahan? Ay hindi.
Eh di lalo na sa Diyos. Tama? Oh. Pero ang kagandahan, sa kabila ng ating kawalang magagawa, tayo marumi, hiwalay. Tama? Jesus took our sin. Imagine si Jesus na walang kasalanan, inako niya ang lahat ng ating kasalanan. Tama? Ang tawag diyan replacement. Okay? Ang tawag diyan substitutionary. Anong sabi ng verse number 21 ng 2 Corinthians chapter 5? Yung hindi nakakakilala ng kasalanan, okay, ay naging kasalanan para tayo'y maging katwiran. What does it mean? Ako ang mali, siya yung walang mali, inako niya yung mali ko, siya yung pumasan, siya yung nagbayad, siya yung nabayubay, siya yung nahirapan. Tama? Bakit? Ganun ka kamahal. Eh tayo, sabi ko, kausap ko kahapon yung isang bata, sabi ko, matigas ang ulo mo. Ha? Naraman ko na hindi ka sumusunod sa magulang mo. Pag kinakausap ka, tumatalikod ka. Pag nalaman ko yan, papaluin kita. E tinawag ko isa, ikaw ba napalo na kita? Opo. Ano nangyari sa'yo pagkatapos kitang paluin? Hindi po ako makaupo, hindi po ako makalakad. Sabi ko, gusto mong abutin sa akin yan? Ha? Hindi po. Mag-apologize ka sa tatay mo. Pinagharap po sila. Anong tawag mo sa kanya? Papa po. Papa P o Popoy? Papa po. May ganang tawad. Mag-pray kayo. Sabi ko, last warning sa ito. Pag nalaman ko na sumagot ka pa sa magulang mo, patatawag kita sa office. Dadapa ka sa akin. Okay? And I'll let you know. Papaluin kita. Tinanong ko yung tatay kagabi, ano nangyari? Maganda na po usapan namin. O, tuloy mo na yun, ha? Papaluin niyo talaga siya. Pati ikaw. Para makita niya. Kasi may pagkukulang ka rin eh. Ba't naman po ako, siya po ito sumasagot? Mayos ka. Imbis na tayo paluin, si Kristo ang pinalo. Are you following me? Ano sabi ng verse number 5 ng Isaiah 53? At siya'y nasugatan sa ating pagsalanan. At siya ay nabugbog dahil sa ating kasalanan. At ang kaparusahan ng ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, tayo'y nagsigaling. Imagine, may tumubos sa atin. Ano sabi sa verse 6? Lahat tayo'y parang tupa na naligaw. Tumungo sa kanya-kanyang daanan, pero ang Diyos inilagay kay Kristo ang lahat ng ating kasalanan. Yung kasalanan mo, yung kasalanan ko, yung kasalanan natin, past, present, future, inako niya. Ganun kanya kamahal. Tama? Ganun niya tayo tinubos. Imagine ha, hindi niya inintay na magbago tayo. Hindi niya inintay na hindi na tayo nagmumura. Hindi niya tayo inintay. Kanya kakapon nagpa-practice kami. O sabi ko, halimbawa, sinabi ko, kailangan bang iwanan ko yung pag-iinom ko ng alak bago tanggapin si Kristo? Para ako'y makikatanggap-tanggap sa Kanya? Sabi nung dalawang tinitrain ko, maganda yung tanong mo, pero balikan natin yan mamaya. O sabi ko, halimbawa, ito naman sinabi ko. You see? Sabi ko, that's a good situation, but that is not what we're talking about. Ito gagawin natin. Listen, inako niya. Tinanggap natin yung kanyang katwiran. Okay? Hindi lang niya tinanggal ang kasalanan mo, pinalitan pa niya ng righteousness. Siya yung dagdala at yung kanyang katwiran ibinigay sa atin. Kanya pag tayo tinitignan ng Ama, hindi niya tayo nakikita. Ang nakikita ng Ama, yung katwiran ni Kristo sa atin. Hindi lang tayo forgiven, ginawa pa niya tayong righteous. Bakit? Sabi po ng Ephesians 2:8, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Hindi sa inyong gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Verse number 9, hindi sa gawa na ipagyayabang. Kasi kung gawa, ay magyayabang tayo. May mas magaling sa atin eh. Tama? Hindi ko kayang talunin yung ibang mga kaklase ko. Yung mga kasama ko sa trabaho ay ang gagaling. Kung sa gawa ang batayan, hindi tayo mananalo. No amount of human effort, religion, or good work can erase sin. Only God's grace can save us. So anong ginawa ni Kristo? Binayaran yung ating sala,
He died and rose again. Kanya ito yung sinasabi ng Romans 5:8, di ba? At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. What does it mean? Jesus willingly gave His life on the cross as a perfect sacrifice para sa ating kasalanan. Wala ka nang dapat patunayan. Alam niya kung sino tayo, alam niya pagkukulang natin, tinanggap niya tayo, ang kailangan lang natin gawin, tanggapin yung regalo niya. Okay? Everyone who repents and believes will have eternal life. Ano sabi ng Romans 10:10? At sa pamagitan ng pananampalataya ng puso ay magkakaroon ng righteousness at sa magitan ng pagpapahayag ay magkakaroon ng kaligtasan. Lord, tinatanggap ko po na ako'y makasalanan at ako'y mapapahamak, pero naniniwala ako na ikaw ang umako, ikaw ang tumubos, ikaw ang nagbayad para sa aking kasalanan. Tinatanggap ko. Yun po yung regalo. Meaning, salvation is a free gift. Okay? Tinatanggap through repentance and faith in Christ alone. Katulad nung nakausap ko madaling araw ng alauna, pa kami pauwi galing La Union. Sabado na, alauna. Sabi ko, hi. Sabi ko, hug? Yeah. Manila, hug Manila. Good. Sabi ko, how old are you? I'm 35. Oh, you're just 90, 91. 90 po. Nagte-36 ka na. Opo. Yang nga, sure, naka-heritage ka? Yun nga ang tanong sa akin, boss eh. Sabi niya, ba't daw to? Sabi ko, alam ko na. You want to honor the Harley, no? Oo. Eh kayo po, naka-ano ako, naka-sportster ako, tsaka, mag-isa ka lang? Alauna na. Sabi niya, opo, doon, nag-uusap kami. Sabi ko sa kanya, na-realize mo ba na isang bato lang, isang lubak lang, isang bangga lang, pwede tayong mamatay? Opo. Pero let me tell you about the Lord who took our sin. Alauna ng madaling araw, we're talking about what God did. Ano mo nangyari? Sabi niya, Pastor, sana magkita tayo. Pag meron tayong meeting sa HUG, we can see each other. Sabi ko, meron naman tayong mga meeting. Listen, yung kaligtasan, tinatanggap. Meaning, hindi mo pinaghirapan. Hindi mo deserve. Binigay niya. Meaning, hindi ka na-define ng past mo. Are you with me? Kung ano man ang past mo, it's over kasi dala niya na. Hindi ka define ng failures mo. Hindi ka define ng opinion ng iba. You're defined by Christ. Your identity is secured in Christ. Ano sabi ng Romans 8:1? Pagligtas ka, tinanggap mo si Kristo ang tagapagligtas, inako niya yung kasalanan mo. Ano sabi? Wala nang anumang kahatulan ang na kay Kristo na lumalakad, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Meaning, the Lord has changed us. Hindi na tayo mapapahamak, hindi na tayo matatakot na, naku, baka pag-gising ko, ma-impair na. We need to live our lives according to our identity. We have a new identity. Life with Jesus starts now and it will last forever. Ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, lahat ng bagay ay binago na, lahat ay naging bago. Kanya ibig sabihin, yung dating ikaw, hindi na ikaw. Okay? Dapat makita yung pagbabago. Yung dating complainer, abay, nagpupuri na. Yung dating nagnanakaw, giver na. Yung dating pasaway, blessing na. Yung dating pabigat, aba, ikaw na yung pagpapala sa family mo. Hindi ibig sabihin, hindi na nawawala, hindi ka na dependent sa performance mo. Kasi nandun ka nakabasa sa performance, palpak na naman ako, mapapagalitan ako. Isipin mo isang batang inampon. Dati walang pamilya, walang pangalan, walang security. Pero nung siya inadapt, nagkaroon siya ng bagong magulang, may bagong pangalan, may bagong identity, may bagong pamilya. Hindi na siya babalik sa dati. Ganon din tayo. Let's stop seeking validation from the world. Hindi ka sapat sa mundo. Lagi kang kulang. You see?
May kausap akong pastor kahapon, umiiyak sila mag-asawa. Sabi ko sa kanila, Pastor, tinulungan ko eh. Tapos sinetap akong ganito. Tapos ito. Siya pa nagdemanda, Sabi ko, ready lang tayo, kako. Titignan natin kung anong patent natin. Pero kumuha ka na ng abogado mo. At hindi ko pwedeng ibigay sa iyo isang abogado natin sapagkat nasa ombudsman siya. He is pero he can help you to have a lawyer. Pastor, tinulungan namin ito. Kami nag-alaga, kami tapos gagawan ako ng ganong kaso. Well, that's life. Ang masakit niyan, ito minor de edad yan. And most often, it will be very difficult. The world will not be nice. Ginawa mo ng tama, tinulungan mo, hindi ka pa rin sapat. Marami sa atin naghahanap ng approval sa social media. Naghahanap ng validation sa tropa. Naghahanap ng worth sa achievement. Kulang. Bakit? The hard truth is this. Kung ang worth mo galing sa mundo, the world can take it away from you. Live from your identity, not from it. Live from your identity na meron ka kay Kristo. Dapat pag tinignan ka, sasabihin nila, binago na ni Kristo yan. Stop comparing. Kapag kinumpara mo sarili mo sa iba, mawawala peace mo. Remind yourself daily. Okay? Sabihin mo to, okay? Sabihin mo to, ha? I am loved. Say it. I am forgiven. I am righteous in Christ. Do you understand me? Minahal ka, pinatawad ka, at naging matuwid ka dahil kay Kristo. Meaning, you shift your validation from the world to the Lord. Meaning, from people to God. Performance to grace. Walk confidently. Hindi arrogance. Confidence in Christ. Ask yourself, saan ka kumukuha ng identity mo? Yung mga nagnanakaw sa gobyerno, naku, Harvard yan. Ang gagaling niyan, tama? Makikita mo yung kanilang mga achievement. Kung talagang naniniwala ka na ang identity mo, dahil tinanggap mo siya, dapat maintindihan mo para kang cellphone na lobat. Kahit anong ganda, kahit anong expensive, kahit anong powerful, pag hindi nakakonect sa source, mamamatay. Ganun din tayo. Kung hindi ka connected kay Kristo, hindi ka magiging whole. Kanya mga kapatid, listen carefully. You are not what the world says you are. You're not your past. You're not your failures. You're not what the world says. You are who Christ says you are. Ito yan. At kay Kristo, you're loved. You're forgiven. You're chosen. You're righteous. So today, stop chasing identity. Stop resting. Start resting in Christ. And because of that, let the goodness and mercy of God sustain. So become still and move from being overwhelmed to overflowing. Sa hirap ng buhay natin, overwhelmed ka na tama? Ini-stretch mo ng gusto yung sweldo mo. Kasya pa ba? Ano sabi ng Panginoon sa John 15:5? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay magbubunga ng maraming bunga. Much fruit, not just fruit ha. Not just more fruit, much fruit. Ano sabi? For without me, you can do nothing. Maaring may achievement ka, may sale ka, pero lagi kang kulang. Bakit? Wala ang Diyos. The moment you start doubting the goodness of God and decide for yourself what will make you happy, lahat ng problema darating sa iyo. Ba't ko kasi binili pa ito Alam mo nang kapos ka, bumili ka pa, naglagay ka pa sa tray,
nag-order ka pa sa Lazada, iba sa Shein, iba pa yung sa Temu, iba pa yung sa Lora. You will wind up overworked and over-anxious and overloaded and generally overwhelmed. Kanya, kapoy ka. Pagod ka eh. Bakit? Kasi you are not resting in God. Mahaba ang biyahe. Mabigat ang traffic. Sunod-sunod ang responsibility. Mahal na ang mga presyo, but God promises, okay, you an overflowing life, not an overwhelmed life. Ano sabi ng John 10:10? Ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay, at manira. Pero ako'y naparini. Tignan mo ha, para ikaw ay magkaroon ng buhay. That's the first place. Do you have life? Are you saved? Ang pangalawa, do you have abundant life? Don't allow yourself that you're just existing. You just have life. And then you don't have an abundant life, meaning overflowing life. Meaning, sabi ng Panginoon, ako'y naparini para ikaw ay magkaroon ng buhay, that you might have life. And life in its fullness, abundant life. You see? Kanya, pinili ko, pinagtawanan ako noon. Oh, Joey, tagay mo na. Cannot drink that anymore. Bakit? Ligtas na ako eh. I cannot. Ito. They saw my identity. Yapang mo naman. Lit-lit ang simbahan na yan. Doon pa kasi yun eh. Kala mo kung sino ka. No. Hindi ka man natutuwa na nagbago ko. Life often brings unexpected challenges. At the moment na maramdaman mo na mayroong storm na darating, naku, matatakot ka na. Itong mga panahon na to, these are the times of crisis. Uugain ang foundation mo. At magkakaroon ka ng pakiramdam, you feel lost, afraid, and you question everything. Hindi ba nagtrabaho ka dati sa church? Hindi ba dati nagsosoul winning ka? Hindi ba dati nagbigay ka? Ba't nagkakaroon ka ng problema? Sino naman nagsabing kapag sumunod ka, wala ka ng problema? Hindi naman tayo exempted yan. Ibig sabihin, pagka faithful ka, pagka mainit, ikaw parang may aircon. Ibig sabihin, pag umuulan at baha, ikaw ay lumulutang sa baha. Lumulusong tayo sa baha din eh. Oh. Ang kagandahan pag nasa Diyos ka, yet even in the darkest moment, God's presence and promises remain steadfast. Sinasamahan ka ng Diyos. At yung promises niya nagiging totoo. Ang tanong, how do you experience an abundant, overflowing life? There's only one habit that can change everything. Stay connected with Jesus. Stay. Tanong ko sa iyo, pag nakita ba ng anak mo yung pinanonood mo ng 2:00 ng umaga sa cellphone mo, matutuwa ka? Pag narinig ba ng anak mo yung mga salita mo pagka nagagalit ka at kinopya nila, matutuwa ka? Pag nakita ba nila yung galit na meron ka at pag na-provoke ka, yung lahat ng lumalabas sa bibig mo, matutuwa ka ba pag ginaya nila yan? Somebody is watching you. Somebody is following you. Ang pinakamagandang pwede mo magawa is stay connected with Jesus so that they will love who you love. They will follow what you follow and they will do what you do. When the world around you feels like collapsing, how can you actively remember that God is your safe place? Di ba? Anong ibig sabihin that God is present even in the midst of overwhelming circumstances? When you remain in Him, ibig sabihin yan, His life flows with you and you will be filled with endless supply of God's goodness.
Kung si Kristo nga napagod, kung si Kristo nga nauhaw, kung si Kristo nga nagsabi pa, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tama? Siya'y nakapako, tama? Diyos ko, bakit? Kasi kailangan niya sabihin yan para maging totoo yung sinabi sa Matthew, sa Psalm 22. My God, why hast thou forsaken me? Are you following me? Kung hindi siya exempted doon, sino tayo para mag-exempted? What does it mean? Itong mga challenges natin, these are being used by God so that we can raise our obedience to God, not out of duty, but towards growth, fruitfulness, and living in a way na magdibigay ng kaluwalhatian, karangalan sa Kanya. Yung bang may pinagdadaanan ka, nag-pray ka pa? Yung meron kang karapatang magalit, nagpatawad ka? Yung pwede kang magdabog, nagtimpi ka? Jesus compared staying connected to Him with a grapevine. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Pag nanatili kayo sa akin, at ako'y sa iyo, magbubunga ka. Okay? Hindi magbubunga nga, ha? Magbubunga. Okay? Because apart from me, you can do nothing. Napansin ko yan eh. When I get out of God, I don't stay with God not because of what I can get from Him. Ganon din na sinabi ko. I stayed with my pastor, not only what I can get from him, but I stayed because I know ano ang klase ng buhay na wala ang Diyos. Alam ko ang klase ng buhay na wala ang pastor ko. That's why I stayed. 43 years faithful. Nagsimulang binata, ngayon lolo na. 19 years old, ngayon 62 na. Bakit? I stayed connected. Pag-service, naririyan ako. Okay? Pag-service, ako ipapasok ko. Nung hindi ako pastor, ako'y member palaang, ako'y nasa unahan. Diyan ako uupo. Tinitignan ko si pastor. Tinitignan ko siya at inuurirat ko. Ano pang pwede kong idagdag kay pastor? Anong pwede kong itulong? You see? Ako yung unang pupunta. Ngayon, pag ano, nandiyan ako sa likod, na kinakamayan ko yung pumapasok, nag-uusap po, may kumusta kayo, ito. Why? Because we would like to be connected. Listen. What happens kapag kayong grapes naputol sa sanga? Mamamatay. The same thing with us. Pero may all crisis na sa ministry, okay? May all crisis sa ministry. What do you mean, Pastor? May crisis ng hindi porket nagsisimba ka, hindi porket nasa ministry ka, healthy ka na. No! Sa totoo lang, tayong nasa loob, nagsisimba, aktibo sa ministry, active, faithful sa attendance, committed to task, nag-aakay ng kaluluwa, may disciple, pero intentionally, ubos ka na eh. Di ba? Dumadalo ka, ubos ka. Ang tinitignan mo, bakit pinapapanik kami, tapos sa baba, ang dami-dami nag-uusap. Di ba alam na greeters yun? Ano yung greeters? Sumama ka para maintindihan mo. Ba't si Boring laging nasa labas? Siya yung, ano mang tawag doon, baptoda. Siya yung nagtatraffic. Are you with me? Sumama ka para maintindihan mo. You see? Nagsimba ka. Nakinig ka. Pero bakit ganon? Ubos ka eh. Bakit? Ubos sa pagod, ubos sa pressure, igit sa lahat, ubos na yung langis mo. Anong langis yan? Yung enablement galing sa Diyos. Okay? Kasi nagsisimba ka out of duty. Baka tawagan ako ni pastor. Baka sitsitan ako. Psst! Mahilig pa naman si pastor pag naglagay ako sa My Day. Psst! Pag nagpost ako, ka-faith! Ito delikadong realidad. Pwede kang ginagamit ng Diyos, pero hindi ka napupuno ng Diyos. Kanya minsan pakiramdam mo ang ministry, pabigat. Ang pagsamba, pabigat. Paano bibigat yan? Minahal ka ng Diyos na namatay para sa'yo. You see? Siya yung pumalit sa'yo. Don't be comfortable staying. God is the source of our energy and power. Don't be comfortable staying in a church for years, pero yung buhay mo remain unchanged. And your spirit does not grow. Lumalago ka ba?
Tanong ko sa iyo, anong puso nga ba meron ako? Dapat tinatanong mo yan eh. Ano bang puso meron ako? Hindi sapat yung malambot ang puso mo. Sa gusto ng Diyos, kailangan malinis din tayo. Pwedeng malambot ang puso mo, sensitive ka sa Diyos. Pero may tinatago kang kasalanan, marumi pa rin yan. Ang tanong, malinis ba puso? O mukhang malinis lang sa labas? Kung meron kang critical spirit, criticizer ka, gossiper, tapos you're sowing discord, ano mo, hindi tama yung ginawa ng ganyan. Dapat ito eh. Malinis ba puso mo? Ha? Malinis? Ang pusong malinis, kinalulugtungan ng Diyos. Kanya I always check, Lord. Check mo yung puso ko, ha? Baka may mali akong iniisip. Ano sabi ng Matthew 5:8? Mapalad ang malinis na puso, for they shall see God. Matthew 5:8, mapalad. Hindi pera, hindi posisyon, hindi talento. Puso ang tinitingnan ng Diyos. Kasi, nakita mo yung katabi natin? Nakita mo, bago na naman sapatos? Nakita mo doon? Oh, nakita mo, di ba? Lahat na lang nang nakita mo. Ang tignan natin, puso natin. Ang pusong malinis, kinagigiliwan ng Diyos. Ang pusong malinis, lumalayo sa kasalanan. Ano sabi ng Proverbs 4:23? Keep thy heart with all diligence kasi mula dyan lalabas ang buhay. Binabantayan mo ang puso mo. Ibig sabihin, iiwasan natin ang mga bagay na makakadumi dito. Hindi tayo maglalaro sa kasalanan. Ladies, please, okay? Young ladies, don't allow anybody to see your body and don't allow anybody to kiss you or touch you, especially your private part. It is preserved to your future husband. Mga lalaki, the same thing. Okay? Respect ladies. Okay? The Lord will not be happy. Hindi yung, Lord, konting compromise lang po ito. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung maliit na tae. Pag tumama sa iyo, ay, maliit na tae lang. Baaw din nun. Ang pusong malinis, hinuhugasan ng salita ng Diyos. Ano sabi ng John 15:3? Now, kayo'y malinis na dahil sa salita ng Kanya. Hindi ko malalamang mali pala ugali ko sa nanay ko kung di ko nabasa yung Word of God. Hindi ko malalamang mali pala yung pagtrato ko sa kapwa ko, sa kamag-anak ko, sa pera, kung di ko nabasa ang Word of God. Kanya inayos ko yung sarili ko. This Bible, okay, will pull you away from sin or sin will pull you away from the Word of God. Kanya I stayed. You see? Sabi ko nga, mapalad kayo. Si Pastor Pahardo nagbago na. Dati yan, nako. Pag pinagalitan ka, bakit ka tayo na tayo? Bakit ka late? Nako, sabi ko sa iyo. Inunahan na namin. Hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Ang salita ng Diyos ang maglilinis. Kanya kung wala kang Word of God, huwag kang magtaka kung bakit marumi puso mo. Ba't yung galit, ngit-ngit, puot, inggit na doon pa rin? Di ba? Ang puso malinis, hindi perpekto. Patuloy na nililinis ng Diyos. Hindi ito nagpapanggap. Okay? Kung di totoong lumalapit sa Diyos. Ang pusong malinis ay hindi yung walang kasalanan, kundi yung handang magpatawad at magpalinis sa Diyos. Lord, nagalit ako kanina talaga. Mali yung pananaw ko. Hindi tama yung isip ko. Nainis ako kasi inunahan ako, binusinahan ako. Lord, bumusina rin ako. Tanungin mo sarili mo, may tinatago ka bang kasalanan? Pag may nakita ka bang gamit, hindi sa iyo, kukunin mo ba? Ano sabi mo? Finder's keeper, answered prayer. Hindi answered prayer yan. May-ari yan eh. Tama? Kami noon, konti na lang. Magnanakaw na talaga kami. Bakit?
Nakaupo kami, nakatambay kami dyan sa ewan ko, hindi yan natin kasama si Moreng, matino yan eh. Nakaupo kami sa bakery, sa Melacuña, Reyes. Iniusog namin yung mga mga eskaparate ng pagkain. Tapos kumukuha kami ng pagkain. Kanya makita nung may-ari na Perla, kumakain kami ng cheese curds. Uy, naka-cheese curds kayo ha. Di namin masabi, ninakaw namin sa tindahan nyo yan. Pag sinabi na nung leader namin, may magandang pioneer doon, kunin mo. Kukunin namin. O may magandang fog light, kunin mo, benta natin dito. Sige. You see, pag pumupunta na kami sa mga department store, magaling ho ako mandukot. Kleptomaniac na kami noon eh. You know what I'm saying? Pag may nakita kami maganda, mabilis ang kamay namin. Kanya no isang araw, nandoon kami sa birthday ni Pastor Fajardo, may pastor na nakita ko yung bag niya. Di nasa harapan siya dahil sabi gano'n, sino pinakamalayong pinanggalingan? Sabi ko, okay, Bart, tara, dito tayo. Sabi niya, sige. Yan, galing sa Butuan. Ito galing sa Siargao. Ito, ikaw, saan ka galing? Impyerno. Tara, tayo dito. Pumunta kami doon. Sabi niya, saan ka galing? Sa Butuan. Ikaw, Siargao. Ikaw Bart, saan ka galing? Sa impyerno po. Bira. Pero yung katabi kong pastor, hindi niya alam, binuksan ko yung bag niya. Sabi ko, Timo, daming pera. Kinuha ko yung pera niya, hindi niya alam. Okay? Sabi ko, Bok, may aabot ako sa'yo. Dami nito portig 100 naman. Sa'yo na yan. Thank you Tangi, sa'yo galing yan. Bukas yung bag mo. Sino bukas? Sarado yan Nasa Pasay ka. Pag nasa Pasay ka, Pasay snatchers. Seryoso ka? Buti nga yan yung kinuha ko. Gusto mo kunin ko pa yung brief mo, hindi mo alam eh. Pag may nakita kaming gamit, ninanakaw namin. Dati. Ngayon hindi na. Alam mo kung bakit? Binago na ng Diyos. Pag nakakita kami ng gamit, wala pang cellphone, kung may cellphone, siguro ang yaman na namin. Ang galing namin magnakaw talaga. Siguro pag ako papasok sa opisina ni Pastor Abante, ni Congressman, nako, ang dami kong makukuha doon. Di ba? Pero binago na eh. Are you with me? Pag malinis ang puso mo, matutokso ka. Pangarap ko rin yung sapatos na yan eh. Anong gagawin mo? Susuot mo pababa. Paano yung sapatos mo? Ipapatong ko. Look. We're good. Kanya nag-usap kami ni Kapitan Dennis kahapon. Sabi ko, Pastor, di ba tayo nung palagay ko nakasama kita eh. Nagkakaroon lang kami ng kasiyahan. Tanungin mo sarili mo, may tinatago bang kasalanan? Minsan nakala natin ang kasalanan adultery lang, fornication. Hindi mo alam yung pagiging gluttony. Alam mo yung gluttony? Yung busog ka, nakakain ka pa. Tama? Pag pinag-aaralan ko yung history ng tao, minsan lang naman kumain ng tao dati. Dahil lang kay Rockefeller, pinauso niya yung breakfast, lunch, dinner. Okay? Ginawa ng iba, breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, merienda, matutulog na, ngumunguya pa. So magtataka ka, why am I getting fat? Paano ka hindi magiging fat? Wala kang tigil ng kakakain. Okay? May padadala akong sa inyo dyan, picture I-post nyo para makita nyo. Para makita nyo rin kung ano ang magandang usapan. Airdrop mo. Para makita mo rin naman na maganda to. Kasi gluttony is one of the sin that we have to do. Okay? Palabas mo nga yung picture na yan para makita nila. Di ba? Tingnan mo yung picture Tingnan mo. Para makarelate ka. Yan.
thank you sa pagtanggap mo kahit ganito ang figure ko. Salbahe ito eh. Through thick and thicker, I got your fat. I mean your back. Sasamahan kita sa pagtaba. I mean sa pagtanda. Walang iwanan. Sumagot naman siya, paano kita iiwan? Hindi nga tayo makatakbo. Gluttony is one of the sin. Tama? Pag busog na. Hindi, pastor, di ba kanya nga mayroong chopstick? Bakit? Pardon, isasaksak para siktsikin. Malinis ba ako sa harap ng Diyos? O malinis lang ako sa harap ng tao? May oras ba ako sa salita ng Diyos? Kanya sabi ng Psalm 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Ang prayer natin, Lord, linisin mo puso ko. Kanya pag nilinis ng Diyos ang puso natin, iiwan natin ang mali, iiwan natin ang kasalanan. Lumalapit tayo sa Diyos kasi ang malinis na puso, malapit sa Diyos. Kasi if we go through life, may problema na on your own power, tapos meron tayong tinatagong kasalanan, we will have overwhelmed life. Talo tayo dyan. Pero pag connected tayo sa Kanya, the more we come to the light, the more we see ourselves, uy, ang dumi ng polo ko. The farther you go away from the light, the darker you will become. Tama? Kanya hindi natin nakikita. Kanya importante ang pananambahan. Sabi ng John 15:11, ito mga bagay ito sinabi ko upang ang kagalakan ay manatili sa inyo at in your joy might be full. Wag lang yung meron ka lang joy nakangiti, but your joy might be full, meaning sapat, sagana, sobra. Overflowing. Your joy will overflow. One way to stay connected, have a quiet time. In your quiet time, set aside to be alone with God. Get to know Him. Huwag ka lang nakikinig sa Bible. Sabi ko kahapon, pag nasa simbahan ka, nakikinig ka, kumakain ka. Pero pag nag-serve ka, nagpapakain ka. Pag nag-soul winning ka, nagpapakain ka. What would you do sa napakinggan mo kung wala kang ministry? Di ba? Ano sabi ng Panginoon sa Mark 1:35? Sa umaga siya'y gumising at lumayo at siya'y naghanap ng lugar niya at doon siya'y nanalangin. Do you still pray? You see? O bili ka na lang ng bili. Basta ka lang magpo-post, basta ka lang gumagawa na hindi ka nagpipray. Even Jesus knew His personal need for connection with God. Anak na siya ng Diyos, ha? Lalo na tayo. How much more do we need the strength that comes from God? Sa hirap ng buhay, tama? Some days you may feel not like having a quiet time. Do it anyway. Pag nag-intay ka ng quiet time mo until you feel like it, ang diablo nanalo na sa'yo. Bakit? Sabi ng diablo, wala kang panahon, ang daming binabayaran, huwag ka na mag-pray. Do you find yourself needing more time, needing more energy and opportunity? Develop mo yan. Okay? When you stay connected with Him, you'll find a life overflowing. Yung goodness and mercy na rin yan. Tingnan mo, sabi ulit ng Panginoon, Psalm 145:20, ang Panginoon iniingatan, pinipreserve, pinuprotektahan ang lahat ng nagmamahal. What does it mean? The Lord watches over all who loved Him. Kung mahal mo ang Diyos, yung mali iiwan mo. Yung mali, hindi mo na pangangatwiranan. Yung mali, itatama natin. Not only does He watch over you, He will protect you. Ano sabi ng Psalm 91:11? Uutusan niya ang mga anghel para ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Meaning, magugulat ka sa langit dahil pagdating mo doon, pag pinakita na sa screen yung buhay mo, may mga instances dapat nasagasaan ka na. Kasi nakatungo ka lagi sa cellphone. May mga pagkakataon dapat nabangga ka na kasi meron ka sinagot na cellphone. Okay? Dapat nalugi ka na, pero the Lord gave His angel charge to protect you. Dapat tanggal ka na sa trabaho. Dapat hiwalay na kayo. Dapat sunog na, pero iningatan tayo ng Diyos. You see? That's what God can do. God's protection does not only mean
good things will ever happen to you. No, no, no. There will be suffering, there will be disappointment that will still come your way. Pero sisigad doon niyo, God will ensure that God will come out everything good that happens to you. Bagamat nakita mo hindi, He will keep working. That is God's grace and mercy working in you. Ano sabi ng Isaiah 60 verse 10? At ang mga anak ng tag-ibang lupa, they will build up thy walls. And their king shall minister for you. At yung galit nila, akong bahala. But in my favor, I have mercy on thee. Grace and mercy gives you what you don't deserve. Yung may trabaho ka pa, yung nakakapagpaaral ka pa ng anak mo, yung meron ka pa pamasahe kahit mataas na yung presyo, yung nakapagpa-full tank ka pa, blessing yun. Yung nag-celebrate ka pa ng birthday mo, nakakain ka pa, we don't deserve that. Mercy is when God doesn't give you what you deserve. Di ba? Kahabagan yan. For all the ways that we have sinned, failed, made mistakes, we deserve punishment. Pero dahil kay Kristo, pinatawad tayo. That's mercy. It is God's nature to be merciful. He loves to show mercy. He does not get bored with you. Okay? He does not get tired. He doesn't get frustrated. When you keep coming back for more. The truth is this. Every moment, every day, God is offering you His goodness. God is offering you His mercy. Okay? Nobody knows what's going to happen in the next 10 years. Much less next year. Nah. But when you face the future, you can know God will fill your life to overflowing. In His goodness and mercy will be with you. Gusto kong maintindihan mo. It will be difficult. It will be different. Sa panahon natin ngayon, ang school, hindi lang ito nagtuturo ng skills. AI is changing the world. Are you following me? Ang future ng mga bata, I'm so thankful na palaki ko yung mga anak ko. Natatakot ako kay Bron at kay Sulen. The future of our kids' education is not about school anymore. Are we preparing our kids to think? Or are we preparing them to comply? AI is changing everything. Ang real skills is not just memorizing answers. It's learning how to think. Tama? In a world na lahat ng information is instant. Di ba? Advantage siya pag may nagtanong, tama? Hindi na tinatanong, saan ka school nang galing? No, 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 no. Ang tanong na, can you adapt? Can you solve problems? Can you bring human thinking to work? Ang AI, ang chat, they can give you answers, but they cannot teach you judgment. The most important skill is not more memorizing, it's verifying. Do you understand me? Paano mo lalabanan yan kung wala ka sa Panginoon? Paano mo sasagutin yan? Tama? You need to use your mind that God gave you. Kanya sabi ng 1 Thessalonians 5:21, prove all things, hold fast that which is good. Subukan mo. Kanya dapat ang tanong, pag may nakita ka sa Facebook o kahit saan, is this true? Is it right? Is it what God says? You see? Kanya kailangan natin ng church. Kailangan natin magkaroon tayo ng tamang relationship sa Diyos. You know why? Sa maraming bahay, there's a quiet stress of trying to make the same salary survive a more expensive life. Every payday feels shorter than the last. Parang hindi na kasya.
Darating ang sweldo, may benta. But groceries are heavier. Tuesday, tataas na naman ang presyo. Bagamat tapos na yung gera. Pati yung pagpasok mo sa trabaho, burden na. Tama? Electric bills, salary, nag-adjust tayo. Napapagod ka. Tama? Kanya sabi ng Panginoon, anong gagawin mo? Okay? Sabi ng Proverbs 11:25, the rebel soul shall be made fat. At yung nagdidilig, madidiligan din. Naintindihan mo? Pag naging generous ka, pag nagdilig ka, matitilamsikan ka. Tama? Kanya ako, nagpapasalamat ako sa mga members natin. Sa kabila ng hirap, naging faithful kayo, binabalik niyo yung tithes and offerings niyo, habang pataas ng pataas, at gusto kong sabihin sa inyo, salamat sa faithfulness na meron ka. Okay? I want to end with this, okay? Where's the loaf of bread? Si Paulo. Okay? Gusto ko maintindihan nyo, ha? This is how you look your life. And this must be what you should see. Imagine ang maraming mga Pilipino, they're doing the quiet math, stretching every peso, hoping that it will last. Isipin mo, ito ang sweldo mo. Every week, every month, every payday. Tama? Ang gagawin mo, dumating ang payday, sabi mo, Lord, rent. Lord, utilities. Laki ng binayad ko sa kuryente. Pamaypay na nga lang. Lord, tubig. Lord, pamasahe ko. Pamasahe ng anak ko. Lord, nag-request yung apo ko. Yakult daw. Pakaunti na ng pakaunti. Ini-slice natin. Lord, pambili ng maintenance ng nanay ko. Lord, sorry ha. May online shopping kasi akong babayaran. At hindi lang isa. Marami. Ay, Lord, meron pala akong credit card. May utang pala ako sa kanto. Are you following me? And then, sabi mo, Lord, pang-emergency. Lord, meron pala akong dinabayaran sa renta ng bahay. Sinisingil ako. Babayaran ko rin. Lord, nakalimutan ko. Nag-iipon din nga pala ako sa bago kong bike na bibilin. Pero Lord, itong last slice sa'yo to. Kasi love kita. Thank you, Lord, ha? Do you think when you give your last slice to the Lord, it shows love? To many of us, this is what we do. Right? We give God the leftovers. We give God kung ano ang natira. Trying to give God your leftover is not nice. Marami tayong nakikita na gastusin na hindi nakikita.
Pero may pangako kung Panginoon. Pag inuna mo siya, ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be, ano yung dadagdag? Tignan mo sa verse 28. Ano idadagdag? Ano yung mga yan? Verse 28, 6:28. Okay? Bakit ka mag-iisip ng isusuot mo? Hindi ba nakita yung mga lily sa field? Verse 29. At sasabihin mo, walang ganyan yung kay Solomon. Verse 30. Kung ginamitan ng Diyos ang field at bukas ay susunugin, hindi ka ba niya kayang damitan? Ikaw na maliit ang pananampalataya. Verse 31. Bakit sasabihin mo, anong kakainin ko, anong inumin ko, anong susuot ko? Verse 32. Lahat ng ito hinahanap ng hintil. Pero alam ng Ama mo ang lahat ng ito. And sabi niya sa verse 33, seek ye. You don't give God the leftovers. Okay? You give God the first part. Alam mo kung bakit? Doon papasok ang miracle. Alam mo ba't kinakapos ka? Inuuna mo to eh. That's what I told Ellen. Ellen, kung gusto mo ako mapangasawa, kung talagang may crush ka sa akin, huwag mong pakialaman ng offering ko. Eh mayabang din to. Huwag mo rin pakialaman ng offering ko. So the first thing we do, pag meron kami blessing, ibibigay namin hindi yung leftover, kundi yung first. Bakit? Sabi ng Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with blessings. Not overwhelming, but overflowing. And he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Dapat pumasok ka sa kultura na, Lord, I'll put you first. Yun ang overflowing. May pinagdadaanan ka, pero inuna mo ang Diyos. And watch what God can do. It's awesome. It's magnificent. It's so out of this world na magugulat ka na lang. Dapat maging consistent tayo sa paggawa nun. Kasi mismong ang Diyos matutuwa. He will not withhold anything that is good for you. Kahit may nagbalak sa iyo na hindi maganda, God can say, faithful sa akin yan. He preserveth them that love Him. Overflowing yun. Okay? Siya mag-iingat sa iyo. Hindi ikaw. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo po kami, pangunahan, basbasan. Turuan mo kami that we will learn how to be a good steward of your mercy and goodness. Tulungan mo po na makita namin that when we face the future, you will fill our lives to overflowing and your goodness and mercy will follow us. There is no need for us to be afraid. Turuan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami. Help us to choose you. Na kung may mali sa buhay namin, aayusin namin. Hindi lang dapat malambot ang puso namin sa iyo. Dapat malinis. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me. Help me to be what you want me to be. Help me not to be overwhelmed, but to be overflowing. Dito po sa altar, God bless you.
I want you to go to your family and pray. Father, we thank you for this wonderful day. May you teach us to be connected with you. And as we connect with you, ano man po ang mali sa amin, aalisin namin kasi naliwanagan kami ng iyong salita. Help us not to be overwhelmed anymore, but to be overflowing. Thank you for your goodness and your mercy. Teach us, Lord, and help us to become better. Salamat po sa kabutihan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Everybody standing up. Darako po tayo sa bahagi ng pagbibigayan. Awitin po natin